yung pinaka-komportable kasi Opo, sir. kahit ako talaga ma'am noon, sabi ko sa inyo ma'am, yung sa inyong sa Sir Boss mo, mukhang formal kayo eh. Ako, kung ano yung pwede ko kada ginawa, sinubukan ko eh. Pati ma'am Oo, yung ano, sir. yung supplement, mukhang ko rin yun eh. Mga Ay, supplement. sir, yung supplement Pati yung namin, supplement. sir, dati gin. Sinubukan ko eh ma'am, yung yung matinong supplement, na yung parang equivalent ng Memo Plus Gold, ako pati alak. Oo, Kapag sir. kanto ko, mas magaling ako sa alak. Kapag yung hindi lasing, yung parang konting amats, Opo, sir. yung parang kumbaga slight inebration lang, pag mga slight Oo. inebration, oo, pwede na. Kung mas Pwede na, sir. nag-absorb nga, ano, tapos ang sarap ng tulog mo, yun yung best part. Yun yung best part, sir, talaga. Kaso, sir, minsan, pag sobrang nagagandahan na yung topic namin, hindi na namin namamalay na uubos na namin yung ano. Oh, oh, narinig niyo yan ha, kay Sir Boss Panyo at silang dalawa yan ha. Ganun yung diskarte nila ha. Effective yun. Sinyo. Totoo yan ma'am. Ako, I second to that motion ma'am kasi dati ako, director din ako dati ng review center. Oh, yes, sir. Tapos, final coaching. Eh, yung final coaching ma'am, mga estudyante ko, kami-kami, parang, alam mo yun, yung pagod na sila sa Q&A, sa WANA. Oo, sir. Sabi ko, sige, sige, pahinga muna tayo. Inom muna tayo. Di naglabas ng whiteboard. Naglabas ng whiteboard, tapos table, tapos gin. Tapos magaling yung estudyante ko, siyempre, mas estudyante eh. Oo, Halo. sir. Sabi ko, kada maling sagot ninyo, shot kayo, tapos ipaliwanag nyo sa whiteboard kung ba't kayo nagkamali. Mm. Mga ungak naman, o di try. Nag-shot naman ang mga mukong. Kada mali, shot. May kakilala ko dun isa. Di niya maipaliwanag yung long pay. May Oh, competition yon. Di oh, sir. maipaliwanag yung long pay. Mga nakalimang shot, pinapaliwanag niya na yung long pay doon sa whiteboard. Di ba, sir, nalalabas kasi. Lalabas nila eh. Effective. Ang maganda nun, ma'am, pumasa yung, di ba? Kasi yun lang yung review center na hinawakan ko yung batch. Tapos, di na kami tumuloy. Kasi parang na-overshadow namin yung main branch eh. Yes, Pero sir. after nun, ano ma'am, mataas ang passing rate namin out of 25. Kasi ang nag-inom doon yung 22. Pumasa yung 22. Tatlo lang yung pumalya. tapos, sabi ko, hindi kayo nabigo ako. Sabi ko, mawa 100% kayo next sem. Kasi papasa yung mga nabigo. Oo. Susunod lang na una lang kayo, susunod sila. Nung Yun. sumunod na sem, yung tatlo nag-re-enroll doon sa kabila, sa main branch. Tapos pasok. 100% kami, 25. O, di ba, sir? Pero doon ko natutunan, effective. Kaya din pala Effective ni nga, Sir sir. Borspa, di ba? Effective. Effective, sir. Wag lang papasobra kasi iba na Oh, eh. yes, huwag lang magpasobra. Yun yung effective yan. Yan. Sige ma'am, thank you ma'am, thank you. Sige po, sige po. Okay, thank you. Yan. Okay? Yan, now start. Resume na tayo. Yan, kasi ano yan, memories yan eh. Pag kayo nandun na rin kayo sa pwesto namin ni ma'am, you will understand each board exam has its own experience. Each board exam has its own learning and has its own experiences. Memories mo yan eh, kung ano yung what not works and what works. And minsan nakakatawa, pag nakikipagkwentuhan ka sa kapwa mo na top-notch or board passer, kasi makikirinig mo kung ano yung mga toyot diskarte nila noon eh. Naririnig ko si ma'am, parehas din kami nila ma'am noon. Ako, the week before, di na ako nagbuklat. The week before ng board exam, di na ako nagbuklat. Doon na ako nagsimba. Kasi naniniwala ako back then, nung nagre-review ako, di ako nagsisimba. Di ako pumupunta ng kahit anong simbahan noon nung nagre-review ako. Di ako pumupunta ng kahit anong simbahan. Straight talaga ako, kahit review. Nung parang pakiramdam ko na nagawa ko na lahat ng katawang taong pwede kong gawin. Parang naubos ko na lahat ng energy ko sa earth. Panahon na para makikonnect dun sa wifi kay Jesus. Doon ako sumimba. Yung the week before, doon ako sumimba. Napakabanal ko. Nakikinig ako nung mga tugtog pa kasi dati meron pa kaming tape sa bahay. Yung mga tugtog ng pagsimbahan. Di ba? Pagising sa umaga eh. Talagang pagtugtog sa umaga eh, Panginoon, turuan mo akong maging bukas. Din yung ay, tugtog ng umaga. Pag tugtog ng hapon, meron din yon. Yung Angelus ng hapon. Talagang napakabanal ko nun eh. Yung linggo bago yung board. Tapos, talagang self-motivation na yun eh. Kasi wala ka na magagawa doon eh. Hindi totoo sa board exam yung magdadala ka ng handout sa first day ng board. Hindi totoo yun. Hindi mo napapasahin yun. Saka mas mababaliw ka lang doon. Kasi, hindi ka na nag-iisip nun eh. Pag may nakita kang tanong doon sa exam at hindi mo alam yung sagot doon sa tanong sa exam, ang magiging instinct mo, imbis na ipag-isipan mo yung sagot, hahanapin mo sa memory mo kung nasaan sa handout. And if that happens, pagilid ka na, langanin ka na nun. Kaya yung the week before, pahinga na lang ako. Kikinig sa simbahan, napakabanal ko nun, boy, nung the week before the board. Nakita ko yung nanay ko, naglalaba, Ma!
Punang maglalaba. Kita ko yung maghuhugas ng plato. Ma, punang maghuhugas ng plato. May dumapong ipis sa may dingding. Ma, wag! Buhay yan. Papaluin yan. All life is precious. Tapos mga nanonood ng movies, ang panood ng movies, puro motivational, puro nananalo, puro, alam mo yun, yung every time winning. Pinanood ko yung Rocky Balboa, pinanood ko yun hanggang nanalo si Rocky. Tapos di ko na pinuloy yung movie. Nanood ako yung mga sundadong nananalo, yung may mga speeches, yung Three Idiots. Yung Three Idiots, pati Slumdog Millionaire. Yan yung gustong-gusto ko kasi yung essence ba ng learning na, saya. Tapos din naman ng board exam masaya. Hindi mo marirealize yan eh. Kasi it's a test of character. Mm-mm. Kaya kayo, habang kayo nakikinig kayo sa akin dito, di ba? Makikinig din kayo sa mga iba't iba nyo pang lecture, sa iba't ibang lecturer. Okay, you will understand that all of us have undergone the same experience but with different approaches and with different perspective. Kasi the only difference sa amin, kahit sama nyo Sir Borsman nyo, the only difference is technically, top notch si Sir nyo eh. Siya, ako hindi eh. Yung siguro may difference namin, but the license, the test, it's the same. Kaya kayong mga nakikinig kayo students, ha? Your goal for this one, for this board exam, just remember this one, ha? Bago ako magsimula, okay? Para may pag-isipan kayo as you listen to me sa lecture na to. Your goal is not to be like Sir Borsba. Your goal is not to be like me. That's wrong. Your goal in life is to be successful in life. And the license, and especially the position of being a top-notcher, will help you get there faster. Okay? You aim for the success in life. But most of all, you enjoy or you aim to enjoy learning. Kasi kahit tanungin nyo si ma'am, namimiss ni ma'am malamang ang mag-board, yung pressure ng board exam, yung hindi niya alam kung atog na katog siya, kung papasa siya o hindi, yung magpupuyat siya ng pag-aaral, hindi, mamimiss nyo yan pag nandito na kayo sa pwesto na to. Okay? It's both thrill and fun. Kaya sa mga nakikinig dito, enjoy nyo lang yung learning. Okay? Halimbawa, set A, ito. Oh, pwede na, tama, naririnig ko rin kanina eh. Enjoy nyo to, set A. Ito muna kayo. O, hindi mo natapos yung set A. Pero parang kutob mo, gusto mo set B. O, di mag-set B ka. But the most important thing is you move forward every day. Every day ito na nagre-review ka, makinig ka sa akin ha. Every day na nagre-review ka, gusto kong maintindihan mo, bawat araw dapat nag-i-improve ka. Dapat ngayong version mo ng September 30, dapat mas matalino ka kumpara yung kahapon na version. At yung darating bukas na October 1, dapat mas matalino ka yung version ng October 1 kaysa September 30. Every day, just improve. Okay? Just improve. Just remember that one. And I assure you, mag-enjoy kayo matuto. At pag nag-enjoy na kayo matuto, di na kayo mapapagod mag-aral. Kasi nakakatawang mag-aral eh. Okay? So with that, let's start. Okay? Marami tayong napag-aralan kanina. Wala na nga kanina sa Albor eh. Saan ako napunta kanina eh? Hanggang Bangkay na nga eh. Kaya pupunta ulit tayo doon. Pero let's continue. Kapag may abortion, saan daw or ano daw ang kalimitan na cause of death kapag nag-abortion? Kapag nag-abortion, gusto kong maunawaan ninyo, hindi yan pulmonary. Malayo yung reproductive doon sa pulmonary. Ang kalimitan na cause of death kapag nag-abortion ka is this one. Ang pinaka-common is infection. Sa mga magtatanong, sir, bakit po infection? Infection po kasi unang-una ang abortion ay illegal. If abortion is illegal, therefore you won't find it in practicing hospitals. Kaya under ka doon. Pupunta ka sa mga underground, doon ka magpapa-abort. Now, kayong mga nag-underground, hindi naman lahat yon license. Kaya nga underground, di malamang natanggalan ng license yun eh. And it's not safe. Kaya, ayun ang common death. Dahil sa patay sa ilalim, sir. Ano yung ibig mo sabihin, bro, nang dahil sa patay sa ilalim? Okay? Pero habang hinintay ko yung sagot ni sir, 422 is infection. Okay? Ano yung dahil patay sa ilalim, tol? Sa ilalim ng, okay? Yung sa, dahil sa patay sa ilalim ng tiyan, actually, hindi yun yung parang main cause ng infection. Thank you very much. At naninawan ako sa tanong mo. Ang main cause ng infection dyan is yung tools na ginamit.
Kasi technically kapag abortion ka, it is forced na kinakat mo yung parang pinaka-umbilical cord at inilalabas mo. Yan yung manual. Meron yung iba na nagte-take na naglilisen yung fetal wall para malaglag. However, in abortion, the main cause is always infection as the bleeding is too much. Okay? Kahit po under medicine yung abortion. It depends now kung yan is yung parang under medicine. Na usually, that comes into a point in time where yung, for example, mamimili ka na sa pagitan ng buhay ng nanay at ng sanggol. Magkaiba 'yon. Of course, that is under the principle of avoidance of greater evil, to say the least. Okay? Ngayon, kapag yung ganyan na kapag under medicine, that is allowed. However, ang tinutukoy natin dito ay criminal abortion. So we are not referring to the legal abortion. We are referring to this one as criminal. And hence, dahil criminal abortion yan, infection ang main cause. Okay? Okay? Ngayon, kahit po under medicine yung abortion, sir, yes po, ang medicine ng abortion, usually kapag nagpapa-abort ka, ang pinaka-ginagamit na medicine yan is dalawa. Number one is the anesthesia itself, and pangalawa is yung pang-reduce ng bleeding. Kasi magiging excessive ang bleeding yan. However, mahirap yon kapag nasa criminal abortion, as criminal abortion is kapag yung minamanual ng doktor, hindi naman na license yung mga nahawak at yung mga gamit ay hindi katulad from what you expect from a standard hospital. Kaya sa 422, criminal abortion, the main cause is infection. Okay? Next, pag nagpa-abort ka, possible ba mamatay yung magulang? Yes po, possible po yun. It is very possible na mamatay ang magulang due to infection. Albeit, post na po yun, post-operation usually. Hindi in the same operation. Because ang infection, it's not the one that kills you immediately. Hindi siya immediate cause of death following ang lengguwahe ng legal med. Kapag ikaw ay nag-infection, binahiram natin yung lengguwahe ng legal med, ang tawag doon ay proximate cause of death. Or in Filipino, pinakamalapit na sanhi ng pagkakamatay. Okay? So, thank you very much for that one. Next, 423. Ang isang babae ay dinala sa emergency room dahil siya daw ay nagbi-bleeding mula sa mga laslas at palo sa kanyang likod. Mula sa kanyang minamahal ay biktima ng, sige, try 423. Yung babae daw, ano ang meron sa kanya? Okay? Kung pag tinanong ka, ano yung sakit ng babae, that is delta. However, ang tanong sa inyo ay biktima ng. So that is 423. Bravo, very good. Hindi po masochism. Kasi ang tinatanong ay hindi yung babae. Ang tinatanong is biktima yung babae ng, yes, very good. Okay, pero itinakbo ng emergency room eh. Hindi masochism din yung babae. Next. 424. Kapag ikaw ay namatay ng electrocution, so probably, okay, sir, ano po yung sadomasochism? Thank you very much for that wonderful question. That is 2-in-1, copy mate. Yung tao gusto niyang manakit at gusto niyang masaktan. Parang kung nanonood ka ba ng porn, ay parang ang lengguwahe niya ay gusto niya ng harder daddy, saka I'm gonna spank your ass. Yan, gusto niya ng ganon. Yun ang sadomasochism, dalawa ang gusto niya. Okay? Imbis na parang isa lang na, yeah, harder daddy, or hindi kaya, I'm gonna spank your ass, ganyan, gusto niya parehas yun. Yun ang sadomasochism. Okay? It's both. Okay? Next. Electrocution, death by electrocution, alin dito sa mga sumusunod? When you are electrocuted, you are definitely a victim of shock. 424 is bravo, na kuryente. Nabiglaan ng kuryente, na shock. Next. Oh, naulit ulit. Ang algor mortis is cooling of the body. 425, Charlie. Next, 426. May isang pasyente na merong hindi magaling na sakit ay hiniling ang kanyang doktor ng isang lason. Nagbigay yung doktor ng lason at namatay ang pasyente. Ano ang kaso ng doktor? Ang kaso ng doktor ay hindi po murder.
Albeit gumamit ng poison, hindi po yan murder. As there is no intent to kill. Or rather, it does not fall more on the requisite ng Article 248. However, it is in the cooperation of the doctor that the victim died. That is called Charlie, giving assistance to suicide. Okay? Murder at homicide. Okay? In murder and homicide, Article 248, and homicide, Article 249. What is the main difference? What is the main difference? Ano ang pagkakaiba ng murder at homicide? I won't go into details as this is CDI kaysa law. However, ang main difference nila is only in two words. Qualifying circumstances. Qualifying circumstances ang main difference nung dalawa. Kaya kung mapapansin ninyo, sa Article 249, which is homicide, nakalagay doon, not falling under the requisites of Article 246 and 248, which is 246 is parricide. Okay? Next, let's continue. Pa-explain po ng dishonorable conduct. Ang ibig sabihin ng dishonorable conduct ay behavior. Dishonorable conduct is behavior that goes against the code of discipline. Yan ang ibig sabihin ng dishonorable conduct. Mga gawain na labag sa code of discipline ng ospital or ng profesyon. Ibig sabihin labag. Okay? Kung gusto mo ng isa pang mas madaling paliwanag, it is very similar to malfeasance or can be also known as misconduct. Okay? So yan po yung ibig sabihin ng dishonorable conduct. Okay pa? Yan. Thank you very much. Next. Ang mga sumusunod ay dapat na ino-autopsy maliban sa number 427. Okay? Tandaan ninyo, para hindi nyo makalimutan, ang mga deaths, okay, ang mga deaths na need ng autopsy, para hindi nyo makalimutan, ang tawag ay VASU. Yan ang tandaan ninyo. Lahat ng mga pagkakamatay na kailangan ng autopsy, para hindi nyo makalimutan, ang kailangan ay VASUSU. V, kapag ang pagkakamatay ay violent death. Halimbawa, may foul play, may nagsuntukan, matik, autopsy yan. A, accidental death. Ang accidental death is yung mga naa-aksidente. Okay? Next, S is suicide. Kapag nagpakamatay sa sarili. U is kapag hindi mo alam ang cause of death, unknown or undetermined. Next, yung mga biglaang namamatay, sudden or ang ibang tawag ay suspicious. And finally, yung mga loaning namamatay, yung tinatawag natin na unattended. So in this scenario, ang pinakasagot dito ay letter, very good, delta, natural death. Pag namatay ng may sakit sa ospital usually. Okay? Let's continue. Sa isang operation ng isang pasyente ng private na surgeon, ang tumutulong na physician ay nagkamali. The resident physician committed an error which resulted in injury to the patient. Operation private surgeon. Sino ang may pananagutan sa pagkakamali? Sino ang may liability sa pagkakamali? Okay? Ngayon, let's see. Sino dito ang may pagkakamali? That would be the resident physician. For number 428, letter alpha. Okay, next. Yes, the injuries. Okay, 429. There are 4 kinds of injuries. Okay, kasi mahilig ang board exam sa mga French, di ba? Mahilig sa mga French. Sa French word yan. Let's start with the basic. Pagdagan na lang natin as we go along. Una is who injury.
Kapag sinabi nating co-injury, ang co-injury ay at the site of the hit. So for example, look at the camera, tinamaan ako dito, pak! Dito lumabas yung pasa, ang tawag dito ay co-injury. Kapag halimbawang opposite, let's say for example, tinagasan kong ganito yung pangako, diyan ka tinamaan dito, pak! Lumabas dito yung impact, that is contre co. Contre co, which means opposite of the site. Next, kapag parehas, ang tawag ay co. Contre co. Next, kapag halimbawa, katulad ng ganito, verify, tinamaan ka dito, pak, solid, dito. Ang problema, matigas to na bone. Ito yung cheekbone matigas to. Kaya magiging itsura niyan, yung dugo niyan, o yung pinaka-injury niya, magpapakita dito sa malambot. Kasi ito malambot na part to ng body. Kaya ang tawag dyan ay locus minoris resistensya. Ibig sabihin yan, at the area of least resistance. So yan yung common na apat. Kapag nanghiram pa tayo ng konting French word, coup de grace. Ang coup de grace means the killing blow. The blow that finally killed the person. Yan ang sabihin ng coup de grace. Okay? SST Mordred sa mga naglalaro dito ng Dota. Ang tawag doon, coup de grace. The killing blow. Yung pinakatirang pumatay doon sa tao. Next, we have coup d'etat, which means an attack on any military installation. Okay? Kasi French Mga French word na ganyan, marami rin tayong bala. Ngayon, ang tanong dito, at head injury daw, na tumatama at the least area of the skull, ang tawag ay letter alpha. The locus minoris resistensya. 429 is alpha. Very good. Next, 430. 430. Alin ang organ na tinetesting kapag may chloride poisoning tuwing nalunod? Anong organ ang tinetesting? That is the heart. 430 is Charlie. Okay, 430 is Charlie. Okay? Next, 431. Kapag namatay, aling organ daw ang pinaka nauuna na magputrefy? Or ibig sabihin noon, pinakaunang nangangamoy dahil may nagde-decompose. Ang pinakauna laging organs na nagde-decompose is definitely yung may kinalaman sa digestion o yung mga imbakan ng iyong katawan. 431 is delta. That is spleen. Okay? Ano ulit yung drowning, sir? Drowning is lunod. Lunod po ang drowning po, no? Lunod po ang drowning. Ngayon po, meron kasi tayong test sa heart para malaman na kung nalunod or hindi. Tinetesting yon kapag yung halimbawa, nalunod ka kasi tinitignan kung nandoon yung mineral na kailangan. Okay? Kasi ang hearts natin meron niyang mineral. Ngayon yung chloride test, tinitingnan niya kung nag-overload ba doon. Okay? Ang tawag nila dyan is chloride blood test dito. Itong 430, just in case magtanong kayo. Ang tawag dyan ay chloride blood test. Okay? Next. Sir, ano naman po yung spleen? Ang spleen naman po ay malapit sa inyong stomach. Hindi po kung magaling sa Tagalog pagdating sa organ ng katawan. Pero yung spleen yung malapit sa organ ng stomach, maliit yan. Yan yung masarap suntukin sa boxing pag magaling kang umasin sa kaliwa. Ang ano ba, ang abdo yata yan? Abdo yata yan? Kung tama ko ng alaala, ang spleen yata is abdo in Filipino. Pero yan yung maliit na organ dito, yung malapit sa may liver mo, sa stomach mo yan Ano ba ang Tagalog ng spleen? Basta alam,
malapit siya sa stomach. Maliit yan, malapit sa stomach yan, sinusutok sa boxing yan eh. Hindi ko alam ang Filipino term yan. Pero malapit yan sa may tiyan. Sa may tiyan yan, digestive part yan eh. Yang spleen. Pali, sir. Pali ba? Yes, yun yung sa pagitan ng lahat ng choices. Yan yung mabilis dyan. Kasi maliit yan eh. Maliit ang spleen eh. Kaya yan yung unang nangangamoy. Okay? Yan yung una. Kasi yan yung maliit eh. Kasi tandaan niyo yan, kapag sa putrefaction process, ang unang bibigay niyan, definitely nasa tiyan. Lahat ng digestive systems mo yan. Kasi yun yung pinakauna eh. Okay? Abdo, no? Oh, kita mo, abdo nga. Yeah. Oh, yes, tama, tama, tama. Oh, alam ko maliit kasi yan eh. Sa boxing, hit point niya sa tiyan eh. Kaya alam ko yan eh. Okay? Spleen. Yan ang una. Tandaan niyo, pag may nagpuputrefy, laging digestive system ang first. Kasi ang digestive system nandun yan eh. Okay? Next. 432. Para malaman ang aksidente ng driver, anong physical test ang ginagawa? Ang ginagawa dyan na pinakamalapit is yung tinatawag natin sa 432, yung Romberg. Romberg. Charlie ang 432, Romberg. Winslow's test is a test for breathing. Winslow's test is a test for breathing. Ang Winslow's test ay tinetesting mo kung nahinga yung kasama mo. Winslow's test yon. Okay? Yung para malaman if nahinga yung tao or hindi. Yan ang ibig sabihin ng Winslow's test. Ngayon, ang McDonald's test naman ay para malaman mo kung ang tao ay nag-iisip. Ito namang isa, McDonald's test, this is a test for discernment. And finally, yung vital capacity test, ang vital capacity test naman ay parang pulmonary function test yan. Tinetesting yung breathing. Okay, the answer to 432 is Charlie. 432 is Charlie. Next, 433. For the purposes of description, ang laceration daw, 433. For laceration of the hymen is superficial. Kapag sinabing superficial, maliit. When? Kailan daw tinuturing na maliit yung cut ng laceration sa hymen? That is for rape, usually. Kapag halimbawa yung laceration ng hymen ay maliit. So, paano malalaman yan? Okay, ano ang ginagawa kapag ganyan? Okay, try nyo sagutan nyo 433. Superficial is small ha. Ibig sabihin yan, superficial. Small or insignificant. Okay? Yan ang ibig sabihin ng superficial. Okay? Okay, yan. Thank you very much sa pagsagot. Okay. Kailan siya nalalaman? Nalalaman yan when it is Charlie. Kapag yung laceration ay hindi nag-go beyond 1/2 the width of the hymen. O ibig sabihin, yung sugat sa vagina ng babae ay hindi lagpas ng kalahati ng lapad ng hymen. 433, that is Charlie. 433, that is Charlie. Next, ang 434 ay more on forensic chemistry, but we can also answer this one. Kapag pag-test mo ay gusto mong malaman kung may hemoglobin, that is Takayama. 434, that is alpha. Takayama test is alpha. Next, ang taong tabes dorsalis ay kapag naglakad, parang kadete. Pag naglakad ang may tabes dorsalis, parang may kadete yan.
435. That is alpha. A toxic gate. Okay? Pa-explain D, sir. Alin ito? Yung Teichmann? Ang Teichmann test is another test for blood. Okay? Yan ay kasama ng mga Takayama test. Yang Teichmann's blood crystal na yan. Ang tinitignan dyan is yung Haymin crystal. Ang tinitignan dito is yung Haymin crystal. Sorry. Ang tinitignan dyan is yung tinatawag na Haymin crystal. Na kapag mayroon kang tinatawag na Haymin crystal, yung Haymin crystal na yan ay mayroon kang presence of blood. Ang Teichmann test is also considered as a microchemical test. Kasi tinitingnan sa microscope yan eh. Viewed under the microscope yan. Yan yung ibig sabihin ng Teichmann. Okay? Okay, you're welcome. Always happy to help. Next. 435, ataxic gate. Ang ataxic gate, para hindi mo makakalimutan, ang ataxic gate, yan ay from the word itself na atake. Okay? Ang ataxic gate, para hindi mo na magkalituan, ang ibig sabihin ng gate, manner of walking. Kapag sinabi mong ataxic gate, ang ataxic gate ay raising of the knee. Yan yung kapag naglalakad, nagmamarcha. Patakda! Good! Kaliwo! Kanang! Kaliwo! Yan. Ataxic gate. Next. Paretic gate. Ang paretic gate ay from the word itself, ang paretic gate, yan yung dragging of one leg. Okay? Dragging of one leg. Next. Kapag halimbawa, spastic gate ay without bending. Then you have waddling. Yung cow's gate. Yung waddling. Ay, yung pike. Yung knock knee. Okay? Then finally, yung lakad ng duck. Okay? Yung waddling. Duck's gate. Okay? Next. Sir, yung laceration of hymen po ba, kahit maliit lang po, considered as a rape? Thank you very much for that wonderful question. Okay? Ngayon po, kung sakali po na ang rape ay dumikit sa hymen, however, there is no penetration, kasi kung yan ay parang hindi gaanong na-penetrate, it will not fall on rape. Kasi isa sa essential elements ng rape to be consummated is dapat meron kang penetration, and the penetration itself must be apparent. Okay po? Lalo kung intact ang hymen. Dapat it must be apparent. From the question na laceration is maliit, ika-classify ko lang or ika-quantify ko lang. If sobrang liit na parang meron kang markings, then it is possible na consummated. However, kapag hindi naman siya ganun, parang merely touch lang, that does not constitute as consummated rape, but rather more on attempted rape. Okay? Next. Sir, pag lumabas po ba yan, ganyan po lang po yan sa board? Hindi po. Kapag lumabas po ang gate sa board exam, usually, ang labas ng gate is either magtatanong sila sa inyo ng isang taong may technical na term, or ang magiging question nila sa inyo ay by wording. Halimbawa, magiging itsura niyan. Parang Pedro walks with his legs always raised up as if he was in the military. What word best describes his manner of walking? Ganyan itsura yan usually. Parang naka-situational na ganyan ang itsura niyan. So kapag ganyan, toxic gate yan. May itsura yan, example. Okay? Yes po. Hindi po ba frustrated? Wala pong crime of frustrated rape. Wala po tayong frustrated rape. Sa rape po, it is only attempted and consummated. Paano, sir,
kung object ang in-insert sa private part, pasok ba sa rape? Yes po. Under Republic Act 8353, kapag gumamit ng any other instrument, that is rape by sexual assault. Dalawa lang ang uri ng rape. Rape by sexual intercourse or rape by sexual assault. If rape by sexual intercourse, pinakamadaling tandaan yon, tite, puke, pasok. That is sexual intercourse. Anything other than that, anything that is different than that, that is rape by sexual assault. Which includes yan. Halimbawa, kumuha ng talong, ginanon yung talong, ang tawag po doon ay rape by sexual assault. Okay? Sa rape, walang frustrated. Yes po, wala pong frustrated rape po. Mahirap po yun. Akala mo na ipasok mo yung pala, hindi. Masakla po yun. Akala mo, ginanya mo, pasok, yung pala, hindi. Wala pong frustrated rape po. Okay? Thank you very much. Next. (436) ang doktor ay expert, ay pwedeng ordinary at expert witness. Nagiging ordinary witness lang ang doktor tuwing kailan ka nagiging ordinary witness? You become an ordinary witness when you are testifying to actually what happened, not to the extent of your knowledge. So, kailan siya nagiging Kailan siya nagiging ordinary witness? 436, that is alpha. Kung ano yung maaaring nakita niya bilang isang doktor. Hindi siya tinatanong kung ano yung pinaka-background, pero kung ano yung maaari. Kapag isang doktor ka at nag-check up ka at tinanong ka kung anong nakita mo nung check up mo, that is ordinary. Pero kung halimbawang nagte-testify ka dun sa kaalaman mo sa case, that is expert witness. Correct? 437. MHO. Ang MHO po, sa mga nagtatanong sa inyo, MHO is Municipal Health Officer. So, kailan ka pwedeng mag-conduct ng autopsy sa patay na katawan? You can only conduct upon the order of the mayor. 437 is Charlie. Next, magiging expert lang po ba pag may ginamit ng instrument, sir? Not necessarily. Not necessarily. Okay? When it comes to witnesses, if you're testifying to what happened, that is ordinary. If you're testifying to your expertise or using your expertise, that is expert. Now, in relation to an instrument, if an instrument that was used, if an instrument was used at the scene of the crime or at the crime, that is ordinary. If an instrument is used as a part of qualifications, or rather parang mag-test as a part of test, then yun ang expert. Okay? Now, pag personal knowledge, sir, ordinary lang yun? Yes po, pag personal knowledge po, that is ordinary. Basically, ang tinetestify mo is kung ano yung nangyari. Ano yung nakita mo, ano yung narinig mo, etc. Opinion lang, sir. Ordinary opinion based on your conducted test. Pag opinion lang, hindi basta-basta humihingi ng opinion ang hukuman sa kahit kaninong tao. Ang usually hinihingan nila ng opinion is yung expert witness. So if you are going to be asked kung ano yung opinion mo sa isang matter, hindi tumatayo yon. Kailangan ikaw ay expert witness. Kapag ikaw naman ay tumatayo bilang ordinary witness, you are not testifying as well based on opinion. You are testifying based on facts that occurred at the crime. So for example, ako, nakita ko yung pangyayari. Nakita ko yung nangyaring saksakan, for example. Tumayo ko sa hukuman, tinanong ako sa
hukuman na ano ang sir, nakita mo ang saksakang naganap? Yes, Your Honor. Nakita ko po, Your Honor. Mailalarawan mo ba sa hukuman na ito kung ano yung nakita mo? Yes, sir. Bali, yung sumaksak po ay may hawak na kutsilyo. Kita nyo? I am testifying to the facts that what happened. Hindi naman ako tatanungin ng hukuman na sa opinion mo ba sa opinion mo ba masasabi mo na siya talaga yung sumaksak? Hindi ako pwedeng ganun tanungin because ordinary ako eh. I have no right to say to that. My words does not wear weight. Right, sorry. My words does not carry or weigh in weight. Kumbaga, wala siyang bigat. However, kung halimbawa ako yung expert witness, let's say for example ako yung investigator, sasabihin, so Mr. Investigator, can you kindly share to us your opinion regarding your investigation? Yes, Your Honor. After due diligence in investigating the murder weapon, it is highly more likely than not or probable that the person, that the client or that the other guy committed the offense. As we have extracted samples from his blah blah blah, ganyan tsura niyan. Okay po. So kapag opinion, it doesn't necessarily hold. Kasi in court, you do not just ask for your opinion eh. It's facts yun. Okay po. Yan. Okay? Thank you very much po. Next. Kapag hearsay evidence, you are giving evidence that without facts or without actual words or proof to back up your words. Yan ang isabihin ng hearsay. Halimbawa, sinabi sa hukuman basta-basta na hindi ko po, halimbawa, nakita ko po yung ganito eh. Narinig ko po na sinabi ni Kwan ni ganito ng ganito. Ngayon, yung narinig mo na sinabi, tapos nung nireview lahat ng evidence submitted, wala naman doon. At the same time, yung pinagsabihan is hindi niya matestify yung sinabi niya. Parang pag nagpasapasahan lang, sinabi ni ganito, ni ganito, ni ganito, that is hearsay evidence, which is the weakest form of evidence. Okay po? Malinaw po tayo? Malinaw po? Okay po? Okay po tayo? Yuhu! Yes, sir. Okay? Mukhang napalaban kayo ah. Wala pa yata kayong law eh. Hintayin nyo lang yung law nyo. Baka excited kayo sa law eh. Pero lali kayo, hindi kayo basta-basta hingyan ng opinion. 437, sir. Letter A, hindi ba pwede? Hindi po. Hindi po kahit na at the request po. Okay po? Hindi po pwede at the request po. Pag ordinary witness, sir, makakasuhan ba yun pag mali yung sinabi niya sa korte? Kapag nagkamali po, let me define yung term na nagkamali ng sinabi. Pag nagkamali siya ng sinabi, let's say yung dapat niyang bigyan linaw, hindi niya nabigyan ng linaw, hindi naman siya technically makakasuhan sa court. It is an entirely different matter if nagsinungaling siya sa court. Kapag nagsinungaling ka sa court, ang pinakakaso mo ay false testimony under oath or that is perjury. Okay, in short, bayad ka na witness, binabayaran ka para mag-testify laban sa isang tao. That is crime. That is an offense. However, kapag nagkamali ka, the worst case scenario is that pwedeng mag-swing yung justice from guilty to not guilty or not guilty to guilty depending on the situation as it arises. Kasi pag nagkamali ka naman sa court, technically hindi naman manalaglag agad yung kaso. Pero meron ng doubt sa isipan ng hukuman and that is bad. Okay? Ano difference between false testimony and perjury? Okay? Teka. Kalma na muna po tayo. Ano po ang pagkakaiba ng false testimony at perjury? Ang false testimony, ang other term ay perjury, which is lying under oath. Ngayon, maraming uri ng false testimony. Ang ginagamit ko po ngayong example, since we are talking about witnesses and expert witnesses, ang ginagamit ko po ngayon is yung false testimony under oath or that is perjury. Okay? Yung ginagamit sa hukuman. Ngayon, maraming uri ng false testimony. May false testimony against the defendant, false testimony favorable to the defendant, false testimony in civil cases. Yang mga false testimony na yan po ay kaso ng perjury. Perjury is the general bracket term for perjury or lying under oath.
Okay po? Parang yun yung pinaka-general term. Perjury is the other term. False testimony kasi is marami. Yan yung mga set of cases which boil down pa rin to lying under oath. Okay po. Di ba po sir, pag autopsy, may senaryo na relatives nung victim ang nagre-request. Not necessarily, pag nagre-request po ang victim, hindi po basta-basta ino-honor yon. Dumadaan pa rin po ng approval yon with the city mayor kapag magko-conduct po. Hindi po siya basta-basta lang po yung napagpasyahan ng magulang na ipa-autopsy ay i-autopsy po. Hindi po. Kailangan po yun ng authorization. Ang pinakamababa po is mayor. Kasi po tulad po ng binanggit ko po kanina, kapag tayo po ay nagpakandak ng autopsy, it is negative in nature. Usually, it falls upon yung basuso. May either violent death, accidental death, suicide, unknown, undetermined, suspicious, sudden, or unattended. Okay po. Next. Paano sir kung ayaw mag-witness ang doktor? Kung ayaw mag-witness ang doktor, then he cannot be compelled to testify against his or her own will. Hindi po siya iaano. Para sa akin, that would be a failure on the part of the investigator. As ang may pinakatrabaho laging kumuha ng witness, yung investigador. Dapat strong yung witness niya. Will stand in court, kumbaga. Okay po? Okay na po tayo? Malinaw? Okay na po? Yan. Next. 438. Talagang sinusulit nyo ako Talagang okay mga tanong nyo Talagang sulit na sulit ako 438. Kapag may lead poisoning, anong organ ang tinetesting kapag may lead poisoning? Kapag may lead poisoning, ang mini-measure po dyan is yung pinaka-organ ng katawan mo na mahilig magsala ng dumi. Kasi lead Hindi kaya ng katawan mong salain yung ganong karami na lead. Okay? Kaya yun yung unang namamatay. That is 438, liver. 438, liver. Paano sir if nalaman ng authority na binayaran ang doktor? Ano pong pwedeng maging kaso ng doktor? Kapag ang doktor ay binayaran, maraming pwedeng isampa. Pero kung nalaman na binayaran at tumatayong testigo sa hukuman, that would fall under false testimony, tulad ng nabanggit ko kanina. Okay po? Yan po ay false testimony. Okay po? Next po, may possibility ba sir na ma-dismiss ang case kung hindi mag-witness yung doktor sa findings about sa witness? Yes po, may possibility po as the evidence or the weight in evidence, the quantum of proof is nabababa. Hindi mo ma-reach yung quantum of proof kasi kailangan yun of course. For example, may patay. Tapos kailangan mag-testify ng doktor kasi kailangan malaman ng hukuman kung ano yung nangyari dun sa bangkay. Pag di nag-testify yung taong nag-autopsy, malaking bagay na yon. Nagsishift ang quantum of proof doon. Okay? Shift ang quantum of proof. Hindi na-reach yung quantum of proof doon kasi nagkakaroon ng parang void doon sa paliwanag. Okay po? Kaya usually, kinukuha nila yung supportive na witness. Okay? May nagda-drawing sa word, yan. Okay po? So yan po yun. 438, liver. Next. 439. May isang couple na patay daw sa loob ng sasakyan sa basement parking area. Ano ang maaaring possible na cause of death? Kapag may namatay sa parking lot ng isang at may kinalaman ang sasakyan, usually ang ikinakamatay niyan ay asphyxia. However, in this scenario, nakaspecify kung anong asphyxia yan dahil nasa loob ng sasakyan. That is letter 439, Bravo. This Bravo, carbon monoxide poisoning. Bravo, carbon monoxide poisoning. Okay? 439, Bravo, carbon monoxide poisoning. Okay? Next. Isa-isahin natin yan. Opo. Isa-isahin po natin yan.
Kapag sinabi nating asphyxia, ang asphyxia is cause of death. Asphyxia is cause of death due to lack of oxygen. When you say carbon monoxide poisoning ay cause of death due to absence, due to large amounts of carbon monoxide and less oxygen. Okay? Yan yung ikinamamatay mo kapag halimbawa puro aircon lang yung nahihigop mo at hindi ka nakakahigop ng oxygen. Kasi ang carbon monoxide, it's rare na nangyayari yan. Okay? Next, anoxia. Ang anoxia, or yung ibang tawag ninyo anoxic, ang anoxia naman is pagkakamatay dahil walang oxygen sa tissues. Usually, ito yan, deficiency of oxygen. Lack of oxygen yan. For example, ang example niyan is Ang example niyan is umakyat ka ng bundok. Pag umakyat ka ng bundok, sa tuktok ng bundok, mainipis ang oxygen. Manipis ang oxygen sa tuktok ng bundok. Kaya dahil manipis ang oxygen sa tuktok ng bundok, mas nakakalanghap ka ng konting oxygen. Yan ang anoxic. Okay? Next, wala pong carbon dioxide poisoning. Okay? Next, ang asphyxia po ay maraming uri. Opo, parang asphyxia din po. Parang asphyxia lang din siya. Ang difference is, this one refers to the capacity of the lungs. Ang asphyxia ay lahat ng daanan papunta sa lungs may ginawang mali. Okay po? Yung anoxic po is more on the strength of the lungs. Ang asphyxia ay lahat ng ginawa para hindi makarating yung hangin sa lungs. For example, sinakal. That's one, strangulation. Asphyxia by strangulation. Halimbawa, tinakpan yung ilong. Asphyxia by smothering. Yung iba, minsan, nilagyan ng harang yung mismong loob. Choking. Yan po itsura nun. Okay po? Okay po? Next. Let's continue. Okay na po? Yes, sir. Okay na yan. Okay, thank you. Okay Sulit na sulit kayo Diba? Ang bawat batang may tanong, ba't ganto? Ba't ganon? Salamat sa kaisipan, sa science o agham. Tayo na. Okay. 440. Okay? Sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist. Wala magagawa, ganun talaga. Ay, nako. Sir, baka umayaw ka sa final coaching, sir, pag kinuha ka ni Sir Borsba. Pag in-invite ako, di ako tatanggi. Diyan naman ako tumatanggi. Namimili lang din ako ng pupuntahan kong online And isa ang Borsba sa gusto kong pinupuntahan na online. Hindi ako tatanggi kay Sir Borsba nyo. Kung inalok ako, of course. Ang sa akin, pag in-invite, tandaan nyo yan. For me, that's my sense of honor. Pag in-invite, okay. Pag hindi ako in-invite, it's alright. It means may mas maganda or nagtitipid, it's alright with me. Okay? Ngayon, balik tayo. 140. When blood accumulates in the most dependent portions of the body, that's very easy. Iniba lang sa inyo yung term. Iniba lang. That is livor mortis. Walang livor mortis. Ano ang tawag sa 440? The other term, which is lividity. Very good. 440 is
lividity. Napag-aralan natin yung primary, secondary, at algor. Next, yan na. Next, 441. Nagbago siya, nagpa-surgery siya, nagbago siya ng itsura. Okay? Nag-transform siya, di ba? Prior change. Nagbago siya ng gender. Okay? Nagbago siya. Anong tawag kapag ganyan? Very good. Transsexual, 441. Charlie. Nagpalit, anyo. Next, ano ang ibig sabihin ng transvestite? Ang ibig sabihin ng transvestite, sa mga nagtatanong, transvestite. Ang transvestite, yan naman ay nagdadamit. Clothing ang ginagamit yan. Clothing of the opposite sex. Okay? Transvestite is opposite sex. Yung damit ng opposite sex. Halimbawa, nagsusuot ng maid yung lalaki, nagsusuot ng nurse outfit na pang babae yung lalaki, yan ng transvestite. Okay? Ang homosexual ay same sex. So, fencing, halimbawa sa lalaki, fencing. Lalaki sa lalaki, ting, 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 ganyan. Pag babae, edi si Soring, ganyan naman, babae. Tawag mo doon, homosexual. Kapag intersexual, iba yan. Kapag intersexual, ang ibig sabihin ng intersexual naman ay different species. Different species ang trip niyan. So kung halimbawa, makipag-sex ka sa alien, intersexual ang tawag doon. Okay? Okay? Yan. Let's continue. Tinamaan sa forehead. Tinamaan sa forehead. Nagka-fracture ang eyeball. Ano ang tawag sa injury? Tinamaan sa noo, pero nagkaroon ng fracture sa orbit at the roof of the orbit. So ito ang tinamaan, lumabas dito sa orbit. Anong type locus? 442 delta. Next, may nakita akong question. Hold on. Ang heterosexual is of course different sex. Kabaliktaran ng homo. Next. Sir, ang transvestite ba ay considered gay or lesbian? Kasi di ba may iba, sir, nagdadamit sila ng opposite ng gender nila. Thank you very much for the question po. Linawin ko lang po yun. Ang transvestite po ay not necessarily na gay or lesbian. Minsan po, ang transvestite po is more on the application or the appreciation of wearing clothing that are in their opposite gender. However, transvestites are still capable of forming heterosexual relationships. The only difference is that yung damit lang ang nagkakaiba doon. However, when it becomes sa gay or lesbian, yan po is more on the relationship na, as kapag gay ka, it is on the same sex as kung ano yung kinabibilangan niya in the lesbian. Okay? Thank you very much po. Okay? I hope po naliwanagan po. Next. 443. Infanticide is killing of a child less than 3 days old, less than 72 hours. Infanticide, 443. That is, bravo, less than 3 days old, less than 72 hours. Okay, try nyo yung 444. 444 is a wonderful question. Try nyo yung 444. Ito ay hindi consistent at maaaring magpakita sa isang tao na namatay. Maaaring hindi or maaaring magpakita sa isang taong namatay. Try yung 444. Maganda yung 444 eh. Okay, try. Okay, thank you very much. The answer to number 444 ay delta. Very good. 444 is delta, cadaveric spasm. Ang cadaveric spasm ay not consistent. Why? Yes, very good. Nice one. It's rare. Rare kasi ang cadaveric spasm. It is not a naturally occurring one. Hence, it's not consistent. Very good. Next, 445. The presence of a weapon which is tightly grasped by the hand of a victim
of a shooting incident is an example of 445, that is an example of cadaveric spasm. 445, that is Charlie. Next. Ang record, okay, ang record, 446. Sino ang nagmamay-ari ng record ng pasyente? Sino ang nagmamay-ari ng record ng pasyente? Okay? Ang Hospital, sir. nagmamay-ari ng record ng pasyente ay siyempre hospital, 446, alpha. 446, alpha. Hospital po ang may-ari po nun ng record po ninyo. Next, this is an organic poison. Ano ang organic poison yan? So kapag organic poison yan, kailangan yung maunawaan, yan ay may oxygen. Organic eh. Yan ay oxygenized. So hindi yan methamphetamine at codeine. That is Bravo. Alcohol. Okay? Next. Rigor mortis in the tropics lasts on the average for how many hours? Sa Pilipinas, kasi tropics tayo eh. Sa Pilipinas, ang rigor mortis ay tumatagal. Pwede siya or maaaring tumagal siya ng Charlie ng 48 to 72 hours kasi tropics. 148 Charlie. 48 to 72 hours. Okay? Next. 449. Ano ang tawag mo sa isang tao na ang trip niya ay kanyang kalabaw? Ano ang tawag sa tao na trip ang kanyang kalabaw? 449, that is delta. Zoophilia or bestiality sa pinakamadaling paliwanag. Okay? Next. Let's continue. Flattening of the skin. Ibig sabihin ng flattening of the skin is yung balat ng tao, kapag ginaganyan mo, hindi na siya bumabalik. Following death, ang tawag doon ay loss of elasticity. 450. Yung kapag yung balat ng tao, kasi kapag namatay ang tao at ginanyan mo siya, pag binitaw mo, hindi siya bumabalik. 450, that is letter Charlie. Loss of elasticity. Okay? Next. Yan. Try 451. Try 451. Ano ang paraan para malaman ang katawan ng lalaki sa katawan ng babae? Ang mga sumusunod daw ay ang karakteristik sa katawan ng lalaki at babae. Maliban sa try 451. Try ang 451. Maraming magkakamali dyan. Try 451. Maraming magkakamali dyan. Okay. Nakapagsagot na sila. Nakapagpasya na ang madla. Okay, atin ang pag-usapan. Simulan natin ng letter A. Hips are broader in relation to the shoulder in females. In the male, the shoulders are broader than the hips. Okay? Letter A is correct. Letter A is correct. Sa babae, mas malaki ang hips ng babae kaysa sa braso nila. Wherein ang lalaki, mas malaki ang braso or ang shoulder kaysa ang hips. Okay? Kaya ang babae, malapad ang hips para kapag nanganak sila, mas madali. Kasi mas madaling mag-spread. Kaya sa martial arts, ang babae, usually, mas maganda ang footwork kaysa sa lalaki. Kasi mas broad ang hips nila. Mas maganda ang footwork ng babae sa lateral, side by side, kaysa sa lalaki. Pero in a footwork of direct, which is forward and backward, mas maganda ang lalaki. Kasi mas maliit. Saka ang lalaki, pag sumuntok, mas malaki ang distribution of force because their shoulders are bigger than women.
Next. So, yung letter A, hindi siya kasama. Next. Yung delta ay isang topic na gusto kong pag-usapan natin ng buong puso. Sa lalaki, ang bulbol ng lalaki ay makapal at yan ay ang direksyon papunta sa pusod ng lalaki. Inward ang bulbol ng lalaki. Ang buhok ng bulbol mo. Yan ay papaloob sa iyo. Ang babae naman, ang kanilang bulbol ay pataas. Pataas na maliliit. So, kung sumagot ka ng delta, ikinalulungkot kong ipagbigay alam sa iyo, tama yon, kaya mali ka. Okay, next. B. Ang babae ay mas maliit. Ang lalaki ay mas malaki. Yes po. Normally, ang build ng lalaki is bigger, larger. Wherein ang babae ay smaller. Ang tamang sagot dyan ay Charlie. Ang babae walang Adam's apple. Lalaki ang may Adam's apple. Ang babae wala pong Adam's apple. Kaya ang voice ng babae consistent mula ang pagkabata niya. Ang lalaki, pagbata, mataas ang boses. Pag tumatanda, pag teenager, pumipiyok. Kapag tumanda na siya, yun, lumalalim. Okay? Kaya tamang sagot, Brother 51, Charlie. Meron pumusta ng nanay, nakita ko. Sino yung pumusta ng nanay niya? Dinilit na yata. Ayun, nakita ko. Walang pangalan, ang swerte niya. Pusta ko nanay ko. Ayan, very good. Nawalan pa nga ng nanay. O, pinusta. Very good. Okay? Sir, ano yung sa delta? Kahit ahitin mo, ganun pa din. Yes po, ganun pa din yun. That is very normal growth. That is very normal sa lalaki. Okay? Sir, yes po. Bakit po ganun? Kasi po, ang problema tabo kasi po ng lalaki, ang problema po niyan kasi, kaya po yan inward kasi po nadidiligan yan. Okay po? Kapag ano po kayo, naggaganto, nadidiligan yan, nababasa yan sa impact, kaya po nag-grow yan. Eh hindi rin naaarawan, kaya hindi nagpo-photosynthesis, kaya gumaganon siya, nagko-curve. Science. Yeah. Kasi tayo na sa siniskwela. Ayan, sabi sa inyo eh. Sir, paano kapag yung mga 8 nakabahag lang? Ganun pa din yun. Nahangian. Oo, syempre. Improve ano lang sa kanila, win. Kung naiingit ka rin, or parang gusto mo rin nahangian yun sa'yo, madali lang din. Maglakad ka nakabrief lang. Nakaboxer. Okay? Next. Sir, ano po yung Mons Veneris yan? Thank you very much for that question. Ano yung ibig sabihin ng Mons Veneris? Linawin ko lang sa inyo. Ang ibig sabihin ng Mons Veneris ay ganito. Medyo ano to. Ang Mons Veneris, sa pinakamadaling paliwanag, di ba? Pag ginanto mo yung buhok mo, kapag ginanon mo yung buhok mo, may nakadikit na parang root, di ba? Ang Mons Veneris naman is yung equivalent nung parang kapag ginanyan mo yung buhok mo, parang yan yung pinakalaman na kung saan yung pinakadulo ng bulbul ng babae is naka-attach na ganyan, kumbaga. Parang nakadikit na ganyan. Okay? Parang yan yung labi, kumbaga ba? Yan yung pinakalabi. Okay? Di ba? Ang sa babae, parang nakaangat yan, di ba? Tinignan mo sila, di ba? Parang nakaangat yung ganto nila. Parang nakaangat na ganon ng konti. Lalo kapag may regla, di ba? Parang nakaangat na ganyan yung konti. Ang tawag sa nakaangat na ganon ay Mons Veneris. Yan, okay na. Tayo na sa siniskwela. Teka, hindi ka pa nakakakita? Teka, tutulungan kitang makakita. Teka lang. Teka, tutulungan kitang makakita. Don't worry, anak. Papakita ko sa'yo. Teka. Ah, teka. Teka. Tulungan kita, anak. Teka, diyan ka lang. Yan. Teka lang, ha.
Tulungan kita, teka. Pinapahirapan mo tayo pero okay lang yan para sa karunungan. Yan. Yan. Oh, kita mo yung nakaumbok na yan? Yan ang tinatawag mo na Mons Veneris. Oh, malinaw na anak, naliwanagan ka na. Yan yung Mons Veneris. Yung nakaangat. Yan. Itong part na yan, yan. I-zoom natin. Yan. Yung part na yan. Yan ang Mons Veneris. Yung buhok nila, pa-direction ng ganyan. Oh, gets na. Okay, tama na. Oh, tama na. Oh, yeah, tama na. Okay? Okay na, tapos na. Nakuha na natin ang gusto natin sa ating pag-aaral. Balik na natin. Okay na ha, nasagot ko na ha. Oh, sagot ko na. Okay na ha, okay na. Tapos na. Okay? Oh, okay na. Ayan. Oh. Sagot ko na yung tanong mo tol ha. Yan na yung Mons Veneris mo ha. Oh, okay? Siguradong makakamtan. Ay, nako. Ang bawat batang may tanong. Yan, okay na ha. Next. 452. 452. Forensic medicine. 452. Forensic medicine ay Bravo. 452. Ang forensic medicine ay Bravo. Okay? Let's talk 452 one by one. This one, the application of law to medical problems, that is medical jurisprudence. The use of medicine to legal cases, this is legal medicine. Application of law in the administration of justice, this is jurisprudence. Okay? So 452, bravo. Tapos nakikita nyo yan yung mga terms nila. 452, you have medical jurisprudence. Letter A, yung bravo yung sagot. Charlie, legal medicine. And Delta, jurisprudence. Next. 453. Kung walang doktor, 453. Kung walang doktor, sino ang pwedeng mag-sign ng death certificate? Mayor. Mayor. Mayor ang pwede. Next. 454. Ito daw ay dulot ng impact ng hard object. Kapag may hard object diyan, that is contusion. That is contusion. Ngayon, thank you very much. May sumagot ng lacerated. Hindi siya lacerated kasi ang nakalagay dito ay bone tissue. So, ibig sabihin, it's not referring to an open wound. May bone tissue eh. Ngayon, let's study this part one by one. Wait lang. One by one. When we say blunt, mapurol. Kapag blunt, ang tawag mo, kapag blunt instrument, lacerated. Okay, ang example ng lacerated ay blunt knife, mapurol na kutsilyo, nagari, is one example. Ano man sa nagari eh? Ano dito? Nagari. Chainsaw na lang, chainsaw. Hindi, huwag chainsaw. Baseball bat is one example. Next, kapag sinabi naman nating sharp, ang sharp naman ay matalas. Yan naman ay incised. Example is cutter. Next, pointed, matulis, puncture, ice pick. Sharp and pointed. Matalas at matulis. Tawag mo naman stab wound. Example, knife.
heavy object. Tawag mo naman, hack wound or chop wound. Example is machete. Okay? Rough surface. Abrasion. Gas-gas. Sample. Lumuhod, sir. Oh, yes. Nadapa. One example. Okay? Tripped and fell. Oh. Next. You have extravasation only. When you say extravasation, namuong dugo. That is contusion. Pasa. Example, napalo ng palayok. Next, kapag extravasation and cavity, namuong dugo plus putas na ugat. Tawag mo hematoma. Bukol. Example, napalo ng palayok. Bukol ba yung ano, sir? Ang Yan ang cavity? favorite example ko ba? Napalo ng palayok. Next, broken bone. Balian. Fracture. Next, misaligned joints. Allow, lagpas sa pwede. Dislocation. Next, tearing of the muscles. Naunat ang muscles. Sprain. Next, nayanig ang ulo or shaking of the head. Concussion. O yan ang mga injuries. Kapag blunt, mapurol. Ang isang example ng blunt instrument is baseball bat. Verify. Kami kasi nalilito dyan eh. Hindi, huwag na lang yan. Ito na lang. Teka. Yan, ito. Itong arnis. Kapag itong arnis tumama at verified, itong arnis tumama at paganto, pak! Tapos dito nagkaroon, pwedeng hematoma, pwedeng contusion to. However, verify, ito yung arnis, di ba? Kung tumama ng ganyan, maaaring contusion, hematoma. Ngunit, kapag ito ay tumama ng paganyan, dito, pag ganyan yung tsura niya, pag ganyan, verify, pag ganyan. Tapos biglang dumugo. Pag dumugo yan, ang tawag mo sa sugat, lacerated. Malinaw? Kaya ingat kayo kapag ganyan. Kaya sa number 54 may sumagot ng lacerated eh. Tama yung sagot niya pero mali lang yung ano. Hindi lang tugma yung sagot niya doon sa senaryo. Okay? Next, sharp. Kapag sharp, ang magandang example ng sharp ay cutter. That is incise wound. Kapag matulis or pointed, ball pen, kung ball pen ngayon dito sa table eh. Kapag ball pen, ang tawag mo doon, puncture. Next, stab. Ang stab wound, sharp and pointed. Verify. Verify. This is a knife. Pag tinawag mong sharp and pointed, kaya kapag sharp and pointed stab wound, kasi itong knife na to, pag tinignan mo siya, meron siyang sharp edge. This one. This is the sharp edge. This is the pointed one. Ito yung pointed. Kaya kapag halimbawa, isinaksak mo siya, automatic, pagka-pointed niya, pagka-point, there is a slash or there is an incise wound. Ang tawag, kapag ito tuloy, pinangsaksak mong ganyan, ang tawag ay incise wound. Okay? One of the famous questions ng knife is kapag ito ay ginamit ng paganyan, hindi siya stab, that is incise. So this thing can incise. Kapag ito ay pinangsaksak, hindi niya kayang mag-produce ng puncture wound lang. I'll say it again, kapag knife, hindi niya kayang mag-produce ng puncture wound lang.
Kapag itong knife ay pinanghiwa mong ganyan, that is incise. Pero kapag ito ay pinangsaksak, that is automatically stab. So incise, stab. Bawal mag-puncture wound ang knife. Kasi the moment na isinaksak mo yan, may kasama yan na patalim. Kaya sharp and pointed. Okay? Itong mapuron na to, yan, this one, itong parang nagaring size na to, ito, parang ngipin niya na to, yan. Yan ang itsura kapag lacerated. Okay? Hindi siya fine cut. Malinaw? Next, kapag sharp and pointed, yan, stab. Kapag heavy, ang tawag naman natin ay chop or hakon. Parang for example, ito, yung gulok, kung ito ay gulok, pag ito ay pinanghataw mo ganyan, that is hakon. Okay? Kapag rough surface ang ginamit, nakaspang nadapa, ang tawag ay abrasion. Kapag may bukol, kapag may namuong dugo lang, mag-isip kayo ng isang hose. Yung hose naka-on. Okay? Yung hose naka-on. Tapos dumadali lang yung tubig doon sa hose. Kapag inapakan mo yung hose, mapapansin mo may mamumuo agad na tubig doon sa kabilang side. Ang tawag mo doon, kung tao yun, ang tawag doon ay contusion. Pero kung biglang pumutok yun, at may namuong tubig doon, ang tawag mo na doon ay hematoma. Yun ang difference. Pag nabalian ng buto, for example, alam mo yung mga ginagawa sa TV ba? Yung may mga simento ganyan, biglang siya nuntok na ganyan, di ba? Opa! May magkamali yung tama, nabali yung buto. Fracture. Pag misaligned joints, ayan yung sakit mo. Nung nag-ROTC ka, di ba? Harap sa kaliwa. Harap. Gumanon. O yun, ang tawag doon, misaligned joints. Tearing of the joint, muscle sprain. Yung mga sakit ng basketballista, yung mga tumatalon, okay, nagre-rebound, di ba? Mabushi is a shino seli. Hashini na chumachi no mata. Tumalon, di ba? Pag talon na ganyan, magre-rebound. Jimmy Gasuki dataw sa game. Biglang natapilok. Ang tawag doon, sprain. Concussion, yung kapag tinamaan sa ulo. Halimbawa, buboxing kang ganyan. Left, right, poke, poke. Ganyan yung ulo mo. Ang tawag concussion. Okay? Yan ang mga sugat. 454. Malinaw? Okay na ha? Malinaw. Okay? Next. Yan, next. 455. 455. Ano ang most prominent na sign of death? Kapag sinabi nating prominent, pinakakilala. Mas prominent, the most prominent sign of death is ito. Algor. 455, alpha. 455, alpha. Pag ang bangkay lumamig na, wala na ibabalik yun. 455, alpha. Next. Under the sanitation code, sino ang hindi pwedeng mag-conduct ng autopsy? Yung doktor sa private na clinic. Hindi siya pwedeng mag-conduct ng autopsy. 456, delta. Next. Nag-opera si Ka Jose. Pagka-opera ni Ka Jose, nakalimutan niya yung kanyang forceps. Forceps yung pang-ipit. Forceps sa loob ng tiyan. Ano ang applicable legal principle in this case? Res ipsa loquitur. Yung 457 na yan yun. Negligence yun eh. Nag-o-opera ka, tapos nakalimutan mo yung forceps sa loob, that is res ipsa loquitur. 457, delta. Next, 458, kapag ikaw ay namatay sa asphyxia, pamamagitan ng ligature sa leeg, at nahigpitan. Ang tawag kapag ikaw ay nahigpitan ng leeg, other than the weight, ibig sabihin iba bukod sa katawan ng tao. Kapag yan ay katawan ng tao, hangin yan. However, other than. So that is letter Charlie. Death by strangulation. Okay, sinakal. Next. 459. 459. 459, namatay daw si Mr. Aguilar.
dahil ang kanyang bata ay meron siyang affair. Oh, lungkot. Sa 459, ang kaso niyan is infanticide, delta. Okay? Pwede po pa-explain 457. Hold on. Okay. Don't worry. Ang res ipsa loquitur is one of the famous sayings in criminology. Ang ibig sabihin niyan ay the thing speaks for itself. Or in Filipino, ang bagay na yon ay iyon na ang nagsasabi. Yan ang ibig sabihin ng doktrinang res ipsa loquitur. Okay? For example, pag uwi mo ng bahay, halimbawa si Pedro, uwi na siya ng bahay, nakita niya si Maria na kasama si Bartolome na nakahiga sa higaan, nakahubad. Wala nang paliwanag doon. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Yung mismong nakikita mo ang nagpapaliwanag na kung ano yung actual na nangyari. Yan ang ibig sabihin ng doctrine ng res ipsa loquitur. Usually used in evidence and usually used in proving negligence. Okay? Yan po yung sa 457. Thank you very much. 459 is infanticide. 459 is infanticide. Sir, bakit? A day after her wife delivered. So, pasok pa siya sa less than 3 days or less than 72 hours. Okay? Sir, yes po. Bakit hindi po parricide? Anak. Kasi, bago ang dapat, kapag parricide siya, pwede siyang pasok ng parricide. However, mas maganda ang infanticide kasi on this time, ang pinaka-focusing is the element of time. Una ang element of time bago ang element of relation. Kaya in this case, 459 is infanticide. Okay? Pag meron kayong nakitang patay, tandaan nyo lang ang mahiwagang konsepto na to. Okay? Pag may nakita kang dead body, if there's a dead body in the question at the board exam, remember the following. The first one is abortion. Tignan mo muna kung yan ay abortion. Kapag hindi yan abortion, saka mo tignan kung infanticide yan. Kapag hindi yan infanticide, saka mo tignan kung parricide yan. Kapag hindi parricide yan, tignan mo kung murder yan. Kapag hindi yan murder, tignan mo, malamang sa malamang, yan ay homicide. Okay? Yan ay homicide. Kaya ang palatandaan dyan ay AIPHM. Ay AIPMH. Okay? Yan ang akin. Okay? Yung sa inyo, IP lang. Akin hindi, abortion mo na agad yan. Ilan lang naman ang patay sa RPC. Ilan naman ang mga patay sa RPC eh. Yan. Tapos Article 247, patay din yun. Duel. Sa duel, meron din yun. Pagkakamatay sa duel, meron din kaso yun. Yun lang naman ang mga patay dyan eh. Sa RPC eh. Meron ba? Wala na. Yun lang. Yan lang. Yan. Tapos 247, pa yun pa. Tapos duel. Ilan po ang penalty ng abortion? It depends on the type of abortion. Para malaman mo kapag yung penalty sa abortion. It depends on what type of abortion. As different types of abortion has different types of penalty. Kapag intentional abortion, okay, hold on. Okay na. Next. Kapag halimbawa na intentional abortion and may gumamit ng violence, that is reclusion temporal. Kapag halimbawa, ang ginamit naman ay without violence, pero without consent of the woman, that is prison mayor. And finally, kapag may consent, yan naman ay prison correctional in its medium or maximum period. Okay?
Kapag unintentional abortion, prison, correctional. Pero meron yung alam ko, meron din yung ano yung parang to dishonor. Pag yung may dishonor, nagbabago lang yan. Okay? Yes. Yung ano, to conceal dishonor, yung tinutukoy mo, bro. Yung nagtaya ng nanay. Yung kino-consider mo is yung ano, yung to conceal dishonor. Pag to conceal dishonor, mitigated yan in its minimum or medium penalty. Alam ko ganun yun eh. Pero yan siya. Okay? Next, sir, paano kung natabig ng malakas by accident yung buntis na nag-cause ng pagkalaglag ng bata? Liable ka po ba? Yes po, liable ka dun, syempre. Kasi ikaw yung direct cause dun eh. El que es cosa, de la cosa, del mal causado ka dun eh. Ikaw ang ano doon eh, ang proximate cause doon eh. Pero that would fall around unintentional abortion. Pag ganyan. Kasi from your wordings, natabig. Okay? Natabig. Okay? Kahit hindi magkakaso ang magulang. Ibang usapan yon. Siyempre, kung halimbawa hindi nagkaso and settled out of court na lang na magbabayad, o di ganun ang magiging itsura nun. Wala nang kasuhan yun kasi nagsettle na lang in court eh. Nagbayaran na lang. No? Kasi if you're talking about book, dapat magsasampa. However, in real life, minsan, pera na lang. Okay? Yan. O yan, continue na tayo mga buddy. Doon lang yan itanong sa CLJ. O tama, pwede rin naman. Pero ang ano, pwede ko rin naman kasi siyang masagot to the best of my knowledge. Kasi pag teacher ka ng CDI, nadadaanan mo yan eh. Tandaan nyo, ang CDI, the subject that has the most application. We can do law, we can do LEA, we can do criminalistics. Kasi ano yan, we can do sociology. Kasi ano yan eh, all around kami eh. Pumunta ka ng crime scene, lahat yun lalaro eh, hanggang hukuman eh. Okay? Kaya yon. Sir, paano po pag di alam na buntis, then yung babae eh di rin alam niya buntis niya? Liable pa po ba siya, sir? Okay? Kasi kapag halimbawa, hindi niya alam, okay, kung hindi niya alam at hindi din alam nung tao, then definitely hindi siya basta-basta makapagsasampa. So if there is an absence of knowledge, then there is an absence of filing because you do not know. So that would fall more on hindi po. Okay po? Kaya yun ang kwento nun. Okay? Kaya ang sa akin, kung hindi nila alam, ang tanong sa akin is makapagsasampa ka ba? Hindi eh. Hindi mo din alam eh. You cannot blame someone for something that they don't know. Ignorantia facti exuxat. Ignorance of the facts is excusable. Ika nga nila eh. Okay? Okay? Yeah, no worries. No worries. Sige lang, tatapusin naman natin talaga ngayong araw to eh. And at the same time, kasi naman ako sumasagot. Hanggat alam kong sagutin niya, sasabihin ko naman sa inyo pag di ko alam eh. Okay? Next. Okay? Sa iba na tayo. Next. Ayan na. Living at a very high altitude. In-specify niya kung anong anoxic. Ay, yun lang. Ngayon, anong uri ng anoxic yan? Kailangan nyo munang maunawaan na maraming uri ng anoxic. Okay? There are many types of anoxic death. Ngayon, let us specify which is which para mas madali nating maintindihan. Ngayon, let's start with the first one. Okay? Let's define the first one para at least clear tayo doon sa first one. The first one is yung tinatawag natin na anoxic. So, hindi, syncope. Syncope muna ang una niyan. Ang pinakauna niyan, syncope. Okay, syncope ang pinakauna niyan. Doon natin simulan. Syncope. Ang una niyan ay syncope. Kapag sinabi mong syncope, ayan ay death due to sudden cessation of heart. Pag pinadaling sabi, pagkamatay
ng biglang pagkahinto ng puso. Okay? Yan ang ibig sabihin ng syncope. Okay? Next. Meron naman tayong tinatawag na anemic anoxic. Ang anemic, ito yan, baka kami magtanong, paano nangyayari yung sa syncope? Halimbawa sa syncope, ah, anong tawag mo dito? Binayagan mo yung tao. Kung binayagan mo yung tao, mag-overload yung pain receptor. Pag nag-overload yung pain receptor o yung bahagi ng katawan mong nagsasabi ng masakit, ay maaari kang mamatay dyan. Ang tawag mo doon, syncope. Okay? Next, you have anemic anoxic. Ang anemic anoxic ay decreased capacity of the blood to carry oxygen. Ang dugo ay mahina para makapagdala ng sapat na oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Next, meron naman tayong tinatawag na stagnant anoxic death. Ang stagnant anoxic death ay failure of circulation of blood in a person's body. And finally, histotoxic. Ang histotoxic anoxic ay failure due to chemicals lacking oxygen. Kaya ang pinakamagandang sagot dito sa 460, that is Charlie. 460, that is Charlie. Ba? Hindi away sa group chat hindi mababa yung platelets, bro. Pag mababa ang platelets, prone ka sa bleeding. Kapag yung mababa na tinutukoy mo, ang mababa yung red blood cells ang mababa. Yung red blood cells ang mababa, kaya hindi makapagdala ng oxygen. Kaya kapag anemic anoxic. No? Okay? Yan. Wow. Nag-aaway sa group chat, Yan. Nag-aaway sa group chat. Hindi. Linawin ko lang kasi. No? Kasi ang hirap niyan kapag ganyan kayo no? May mga lecturer na katulad ko na mahilig magbunggo ng ibang area. Merong mga lecturer na talagang kung ano lang yung sinabi, yun lang talaga yung area. Now, para maintindihan ninyo kung ano ang itsura, para mas madali, para ang criminology, kung mapapansin ninyo, ang nature ng criminology ay social applied science. So lahat yan magkakadugtong. So sa akin, on my part, kaya kong sagutan yung ibang tanong nyo ng law kasi nadaanan ko na yan. Kasi ang CDI may law. Tandaan mo sino magsasampa ng kaso. Investigador. May investigation report, magbibigay sa prosecutor. Tapos gigilingin yan papuntang court. Mayroon pa ring law ang invest. Wide area to Ngayon, kung sakaling yung mga kasama nyo mahilig magtanong, hayaan nyo lang. Okay? Kamu nang makinig if you don't like it. Doon ka na lang makinig sa particular. But there are some who value yung perception ng iba. Because it's very different talaga when you see it in both lines. Parang yan yung away ng frustrated arson Kapag lagi nyo pinapakinggan yung abogado, hindi nyo maiintindihan niya kapag pinag-aralan mo sa fire. Pag pinakinggan mo yung bumbero, hindi mo alam ang itsura niyan sa batas. Kaya pinakamaganda, pakinggan mo yung dalawa. Kaya ko naituro sa inyo yung frustrated arson ng detalyadong ganun. Kasi pinakinggan ko yung dalawang panig. And I cannot give an example like that if I didn't listen to all sides. Para sa akin, ganun lang naman yan no? Ang grasya, pag nandyan, kunin mo na. Life is about taking opportunity. And if you don't like the opportunity that's presented in you, then don't. But an opportunity is still an opportunity. Parang ganun lang naman yan no? Kaya okay mag-away, peace lang kayo ha. Let there be peace on earth. Yan. Ano po ang relationship ng high altitude sa circulation of blood?
Thank you very much for that question. Kaya ganito ang itsura niyan. Nahinga ka ngayon, di ba? Kapag nahinga ka ngayon, there is a sufficient amount of oxygen that you inhale through your nose, processed by your lungs, stored by your lungs, and then released through your mouth as carbon dioxide. Ngayon, kapag high altitude ka, mas manipis ang ere doon. At dahil mas manipis ang ere doon, mas konti ang oxygen. At dahil mas konti ang oxygen doon sa itaas, mas konti yung naa-absorb ng katawan mo, kaya ka namamatay. Kasi kulang yung oxygen na kinukuha o pinapaikot ng katawan mo sa iba't ibang parts. Kaya yun ang relationship ng dalawa, ng high altitude at circulation of blood, which is why you see boxers training in the mountains because pampalakas ng baga kapag sanay ka na hindi ka nakakakuha ng malaking supply ng oxygen. Okay? Next. Paano po sir kung halimbawa na inutusan kanya bumili ng gamot na pampalaglag pero ikaw di mo alam na pampalaglag pala iyon? Liable ka ba doon pag naglaglag yung baby? Thank you very much for the question. Hindi po. Hindi mo alam eh. Ignorance eh. You can claim ignorance with that one. Ignorance of the facts is excusable. You did not know na nag-cause yun ng death. However, kawawa yung tao dyan. Gisado yan sa investigation probably. Next. Kamusta buhay? Kalma. Okay. Wala naman tayo. Yan na. O, kalma lang po tayo. Kalma lang po tayo. Yan. Kalma lang po. Anemic anoxic po yung mababa yung red blood. Yes po. Anemic anoxic po yung mababa yung red blood cell. At dahil mababa yung count ng red blood cell sa katawan ng tao, hindi na transport yung oxygen ng maayos at hindi na ibibigay sa mga organs na nangangailangan ng oxygen yung oxygen. Okay po, yan. Next po, yan. Okay. Next, ano po? Nabanggit ko na yan kanina. Okay. Sa histotoxic po ba, example, yung nasa sunog ka at usok lang ang nalanghap? Yes po. Yung sa histotoxic, iyon. Halimbawa, ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang mag-vape kasi mahina yung vape. Ang tinira mong vape ngayon, tambutso. O yun, histotoxic yun. Damero ways to die yun. Ignorance of the law excuses no one. Paano to, sir? Magkaiba po yan. Okay, magkaiba po yun. Magkaiba ang ignoransya lehis non excusat, which is ignorance of the law excuses no one, and yung tinatawag natin na ignoransya facti excusat, which is ignorance of the facts is excusable, or also known as mistake of facts. Kaiba po yan. Magkaiba yung hindi mo alam yung batas versus hindi mo alam yung mismong mga kailangan mo. Okay? Ano yan? Yung famous case niyan, yung kay Achong. If you're familiar with the Achong case. Send ko sa inyo yung kaso ni Achong. Sikat yun eh. Hold on. Yan yung pinaka-example ng sikat ng mistake of fact. Yung case ni Achong. Okay? Yung mistake of fact. Ibig sabihin yan, hindi mo alam kung ano yung mismong mga bagay sa kaso. Kaya nung nakagawa ka ng krimen, hindi siya technically because you believe the incidents to be true. Okay, yan yun. Okay? Eto yan. Kung gusto ninyo, sinend ko yung link dito sa inyong chat. Ayan, nakita ko agad eh. Okay? Yan. Okay. Let's continue. Pero nung sinabi sa nagtitinda, pambili, pampalaglag. Kung alam na may knowledge ng ganyan, kapag meron ka ng knowledge ng ganyan, you cannot no longer claim. Pwede ka nang maano doon, maging liable doon. Pwede ka nang maging liable kasi alam mo na eh. Alam mo na may pampalaglag. However, pwede pa rin yun kasi you do not know kung
kanino gagamitin yung pampalaglag. Kasi you might know it, but you do not know where or to who it will be used. Pwede pa rin yun. Okay? Kaya tayo dyan. Let's continue. Ngayon, bago tayo magpatuloy, it has already been 2 hours. Okay? It has already been 2 hours. Let's have our very short break. 15 to 20 minutes break tayo ulit para kayo ay makapag-stretching at para makapag-angat. Ano? Kasi mukhang meron kayong di pagkakaunawaan. Pag-usapan nyo muna. Yan. Ngayon, let me tell you something. Pag may mga ganyan kayong di pagkakaunawaan at parehas naman kayong lalaki, sa polygraphy, meron tayong tinatawag na trial by combat. Yan ang pinakamadaling solusyon dyan. Mag-trial by combat kayo. Pakitan nyo yung address ng isa't isa, puntahan nyo yung isa't isa, yun! Trial by combat para hayaan natin si God ang magdikta kung kasinong tama sa inyong dalawa. Pero para sa akin, kahit tanungin nyo si ma'am, ang pinakamagandang part ng pag-aaral ng criminology is lahat sama-sama yan. Pag nagpaliwanag ka halimbawa ng evidence, mapapaliwanag mo na yung crime scene, mapapaliwanag mo pa yung law. Kasi in that way, nakikita mo yung buo eh. Yung buong application niya. O sige, mag-break time muna kayo ha. Yan. Si ma'am na bahala sa inyong mag-referee. Basta ako, naniniwala ko trial by combat. Mag-ano kayo dyan ha. Maniniwala ako. Send na lang sa akin ng video, 3 minutes suntukan ha. Pwede naman suntukan sa online eh. Oh, ganyan-ganyan sa online. Oh. Ganyan. Oh. Ganyan-ganyan ka sa online. Oh. Okay? 15 minutes to 20 minutes lang tayo na break ha. Tapos resume tayo. Marami pa po tayo. 600 pa po tayo ha. And ko na Yan. lang Okay. ulit. Okay, sige ma'am. Para Sige ma'am. send ko na Okay, lang ma'am. ulit yung ano. Thank you po. Sige ma'am. See ya ma'am. Oh, ingat sa suntukan na. Suntukan online ha. Ganyan-ganyan kayo ha. Ganyan. Oh, ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan kayo ha. Sige. Kaya Sige niyo po. mga tol. Okay, I Sige po. support. Trial by combat. Sige. Ay, naka. Sige ma'am. Sige ma'am. Okay po. Thank you po. Sige, sige. Sundukan.